Yo, what's up guys? Welcome sa another episode na naman ng ating vlog. Yun, pagpasensya nyo na at ngayon lang, February ako nakapag-upload nitong 2026. So yan, na-review lang na itong GSX after 3 years na gamit. So yeah, labas muna tayo dito sa parking. So ayun nga guys, nagre-review lang na tayo nitong honest review after 3 years na gamit ng GSX-S 150. So yan, kaya gabi na rin tayo nag-vlog, no, para at least kita nyo kung ano yung kuha nitong Alston A11 natin na sa gabi. Yan, sinadya talaga natin mag-vlog ng gabi. And yun nga, ito yung aking first vlog ngayong 2026. So pagpasensya, no, ngayon lang talaga, February lang talaga February lang talaga tayo ngayon nakapag-vlog. So as of 3 years, kumusta naman itong natin, GSX? So far, pa rin siya, responsive pa rin yung throttle, kita nyo naman. Dito pala doon, nakakabila dumaan. Napaka-responsive pa rin ng throttle. Overtake kung overtake pa rin, maano pa rin, malakas pa rin mag-overtake. Malakas pa rin siya sa overtake guys. Tsaka hindi ko pa siya napapa throttle body cleaning tsaka FI cleaning sa loob ng 3 taon, pero okay pa din naman yung performance niya. Pero yun nga, plano ko na rin siyang ipa-cleaning FI and throttle body. And so far, ang napapalitan ko pa lang dito ay yung sprocket set, pero stock size pa lang din yung ko, sprocket set ko, stock size lang siya. So C5 tayo dadaan guys. Then gulong, nag plus 10 ako. So mula nung stock size niya, dyan sa screen yung stock size, tapos yung pinalit ko rin na plus 10, siguro 130, 70 yata yung likod, or basta andyan na lang sa screen, ilagay ko na lang yun sa screen kung ano yung stock size nito at yung plus 10 nya. Parang hindi lang tugma yung ratio nung sprocket sa gulong. So yung mga nakakaalam dyan, comment na lang kayo dyan guys, sa mga nakakaalam. Tapos dati ang top speed niya nakakaano ko rito dati, parang 135 yata, 140 ganon. Hindi ko na pero ngayon nakakaano na lang ako. Yun, pa rin naman 135, pero hindi na siya lumalagpas ng 135. Siguro lang din sa buwelo. And plus yung lumaki nga yung di ba? Yung gulong. So ganun siguro. I'm not sure. Tapos yun, naglagay na rin ako ng MDL. Nakita nyo yung dilaw na yan. And yun pala, napansin ko mula nung nadagdagan yung nagpalit ako ng gulong, nagpa-plus 10 ako, parang medyo gigil na yung ko, medyo gigil na yung makina pag nasa gitna. Siguro pag mga nasa 7 or 8,000 RPM, yung medyo gigil na siya. Hindi na siya tulad ng dati na kalmado pa rin pag kahit nasa ganong pero yung response nung throttle nandun pa rin. Sobrang responsive pa rin, sobrang sarap pa rin yung sakyan.
Yan, tapos isang beses pa lang din ako nakakapagpalit ng air filter nito. Yun na yun nga, no. Isang beses pa lang ako nakakapagpalit dito ng ano, air filter. Air filter yung fuel filter hindi po napapalitan. Medyo may budget naman na, yung oras na lang talaga. Medyo hinahanapan ko pa ng timing, medyo naging busy pa kasi lately. Tsaka yun, mga problema. So yun, ito. Titignan ko lang, check lang to guys, kung ilan pa abutin ng ano nito, top speed. Sana maka top speed tayo, no. So kita nyo naman, di ko na inuubos yung ano guys, yung RPM, di ko na sinasagad, pinapalitan ko na agad. Na super taki na tayo niyan guys, oh. Ang ina, bigla may sumulpot. Gagwa. So yan, dadaan muna tayo na Arca South. So medyo nagulat lang ako doon kasi biglang may sumulpot eh. Ayun nga guys, after 3 years, o sa loob ng 3 years, never pa naman ako na ano, natirikan o nasiraan sa makina nito. Siguro natirikan lang dahil naubusan ng gas, nakatangahan eh, no. Nag-excited mo gano'n eh, gagagala eh. Dilim. So yun guys, yung MDL din natin, you know, medyo laban-laban din yung MDL natin guys, no? Firefly. Kung di ako nagkakamali, Firefly to eh. Basaktuhan lang yung buga, ano. Hindi nakakasilaw. Yun nga, never ako nagkaroon ng ano, problema nito sa ano, makina. Yung biglang titirik, biglang masisira, umusok, wala. Siguro ganun talaga pagka maalaga ka sa gamit. Yun, tsaka yung mags nya sa yun, sa mga nakapanood naman na, or sa dati siyang blue, no, yung mags nito dating blue, ngayon pinalitan na, napapowder coat ko na siya ng black. So yan, from ano yan, BRC, Boss Rides Customs, ang bumira. Satisfied naman tayo dun sa bira nila guys, sa powder coat, sa gawa nila, sa powder coat nila. And yun, ang gamit ko nga palang langis dito ay R9000 fully synthetic X-Star R9000. And so far naman, wala naman tayo pinagsisisihan sa bike na to, sa pagbili ng motor na to. Yun, ang common issue lang talaga nito guys, yung kanyang ano, itong back seat, yung pillion seat nya maliit, tsaka mataas. Yun lang talaga pinaka issue nitong ano na to. Pero sa performance overall, walang tapon dito.
Big screen. Ayala Malls. Ito na pala yung Ayala Malls. Oh, bitch. Yan, yung Ayala Malls pala, Arca South. So yun, so far yun nga, wala kang tapon dito sa motor na to. Kahit 150cc siya, hindi ka mabibitin dito eh. Tsaka ito nga pala guys, itong motor na to siguro 3 beses or 4 na beses na siyang nabagsak. Hindi naman slide, hindi naman siya totally slide, as in bagsak lang talaga. And yun, so ano pa naman siya, wala namang tama yung wala namang tama yung ball race niya kahit bitawan mo yun ng ganyan, no? Diba? Straight pa rin, diba? Hindi siya nagwi-wiggle or something, tatang slap, wala naman, wala pa naman. Ba, imagine sa ibang motor kasi pagka na tumba, na agad eh, parang tumatama na agad, yung may tama na agad sa ball race eh. So ito so far wala pa. Tsaka minsan yun, pagka may humps, tumatayo ako dito. Tsaka siya, head turner head turner to. Parang pag may tatabi sa yung motor, yan talagang sisipatin ng mahusay yung motor mo eh. Kung anong motor daw or kung ilang cc, yan. Akala nila to 50, 400, ganyan. Kaya yan, wala rin ang pagsisisi dito sa motor na to na nabili ko siya. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. At ito po si Kuya Edson, lagi nagpapaalala sa yung ride safe, stay calm, stay humble. Peace out.